As a matter of fact, hindi pa po ako nagsasalita noon dahil natatakot ako dahil ang dami ko ng kaso mula kay Chairman Georgie Garcia doon sa COMELEC, di ba? May kaso rin ako dito sa aming local dahil may sarili rin akong laban sa COMELEC at dito sa aming local government. Pero unti-unti po kaming lumabas. Lumabas si Lian, lumabas ako. Unang lumabas si Kiko. Tapos marami na rin pong sumunod na mga congressman at mga senator. At marami na rin dyan sa loob na nagbubulong-bulungan at sinasabi na rin nila ang suporta nila para kay VP Sara Duterte. At alam namin na marami talaga sa kanila na handa na bumaliktad. Paano po ba isusulong ng Rage Coalition ang laban kontra korupsyon at paano mapapanagot? Paano po mailalaban yung accountability? Ang key dito is napapag-isa na ngayon ang daang-daang organisasyon na galit dito sa gobyernong korap ni BBM at sumusuporta naman sa kandidaturang pang-presidente ni VP Sara Duterte. Kung makikita nyo po sa social media at sa lahat ng sektor ng ating lipunan, marami pong mga tao at organisasyon na sumusuporta kay VP Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas at galit sila sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa at galit sila sa ginagawang harassment at pangiipit at pagpigil sa pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ngayon po, ito po ay isang symbolic event and coalition at pagsama-sama para mapaisa ang aming puwersa. Dahil kapag meron po tayong nag-iisang pwersa at lakas, mas mapapadali po nating malabanan ang kanilang pangapi at ang kanilang pagnanakaw. Makaasa po kayo ngayon, simula ngayon, meron na po tayong ulo ngayon na nagli-lead sa atin sa lahat ng ating movement at yan ay ang kapatid ng ating Vice Presidente na si Mayor Baste Duterte ng Davao City at sinabi niya ang kanyang mga deputies, si dating Secretary Mike Defensor at ang dating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Lahat po ngayon ng aming direksyon ay sila ang nagdidikta at malinaw po ang kanilang mandato sa amin. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Lahat ng kanilang hakbang ay aming kokontrahin dahil ang taong bayan, lahat po kami, gusto namin na makatakbo bilang Vice President si VP, bilang Presidente si VP Sara Duterte sa 2028. Yun po ang ayaw namin mangyari, ang mapigilan ang democratic process natin na eleksyon para maihalal ang gusto nating maging presidente sa 2028. Hindi nga po ito mismo eleksyon na kaagad-agad. Ang gusto lang namin ay huwag ninyong pigilan ang pagkakataon na makatakbo si VP Sara Duterte na maging presidenta sa 2028. Yun po. Paano po, Attorney, ang binanggit po ninyo ang salitang taong bayan? Paano po ang participation ng ordinaryong Pilipino o mamamayan sa Rage Coalition? Nakita mo yon ni MJ Mondehar kahapon, nandun tayo sa lugar, 750 na organizations na independent and interdependent mula sa buong Pilipinas. Maraming galing sa Mindanao, meron sa Visayas at meron din sa Luzon. For example, galing sa Luzon, sabi nila walang Duterte sa Solid North. Meron pong Duterte Solid North. Ang dami mula sa Cagayan Valley, mula sa Tuguegarao, mula sa aking lugar na Isabela kung saan ang tahanan ni House Speaker Bogie T. Nandyan po, napakaraming Ilocano, ang daming maiitim kahapon doon sa Rage Coalition event doon sa Club Filipino. Kung nandun po kayong lahat, nabanggit ang daang-daang mga organisasyon na kasama dito. At makikita nyo rin po lahat ng movement natin sa social media at lahat ng media kung saan dumadaan ng impormasyon, ang sentimiento para kay VP Sara Duterte ay overflowing po at ang sentimiento para itigil na ang pagnanakaw sa ating bansa ay nandoon po. At yun po, ang ginawa namin kahapon, pinag-isa po namin ang pwersa na iyon para mas organisado at malinis ang pagbigay natin ng mensahe sa taong bayan. Dahil kapag magkakasama tayong lahat, hindi nila tayo maaapi ng ganun-ganun lamang. Ang Rage Coalition po ba ay ang solid opposition? Kasi kung titingnan nyo po, marami po sa mga nasa Liberal Party ay kasama po ngayon at wari bagay kaalyado ng kasulukuyang administrasyon na kung babalikan natin ang Duterte admin, sila po ang oposisyon. Sir. Yun po ang lumalabas ngayon. Yun po ang objective ng Rage Coalition. Siya ang magiging symbolic na unified opposition against sa administration. Kung makikita nyo po ngayon sa Senate, si Mr. Bongo lamang at si Mr. Robin Hood Padilla ang lumalaban sa kanila. At ganun din po sa Congress. Iilan lamang kasama na si Congressman Parlo Malcoleta ang lumalaban
sa ating administrasyon kaya iing bayan. Pero paano ang pasimuno ng modus operandi na ito? Paano yung pasimuno ng scam na ito? Ba't hindi natin hinahabol yung nag-iisang tao na dapat nating panagputin na siyang may kakayahan na i-execute lahat ng malaking systemic na corruption na ito? Walang iba kundi ang presidente. Bakit hindi natin siya hinahabol? Bakit yung simpleng pagsampa namin ng impeachment ay ayaw ninyong palusutin? Bakit yung napakaliit na matter lamang na finding lamang doon sa Commission on Audit sa loob ng Office of the Vice President, yun ang pinapatulan ninyo dahil ba ambisyoso ang pinsan ng presidente at gusto rin niyang siya ang mamuna ng Pilipinas susunod. Kaya ayaw niyang pagbigyan ng kahit na maliit na pagkakataon lamang na tumakbo si VP Sara Duterte para maging presidente. Hindi nga namin hinihingi na maging presidente siya. Ang hinihingi lang namin ay pagbigyan ang ating democratic process, na pagbigyan ang taong bayan na malaya sila na mamili kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila sa susunod na termino. Kaya dapat hindi nila abusuhin ang paraan ng batas at ng ating konstitusyon para pigilan ang democratic process na iyon. Yun po ang nilalabanan natin. Kaya sinabi po ng ating pinuno ng Rage Coalition kahapon, napakalinaw ng kanyang marching order. Napakalinaw, sabi niya, ang ating principal na si VP Sara Duterte ay nag-declare niya na tatakbo siya bilang presidente. Isa lang dapat ang mensahe natin. I-make sure natin na malaya siyang makakatakbo bilang presidente sa 2028. At lahat ng hakbang ng gobyerno na ito para pigilan iyon ay dapat labanan ng lahat ng miyembro ng Rage Coalition. Opo, Kaya yung mga sinabihan niya, MJ, yung mga nasa loob ng Rage Coalition, dahil nasa yung mga Duterte supporters talaga. Sabi nga niya, mga mayayabang tayong lahat. Totoo naman yan. Kasama na ako sa mga mayayabang. Kapag mayabang ka talaga, nag-aaway-away din kami at natatamaan namin ng isa't isa. So kailangan rin namin ng konting disiplina at hindi rin namin patulan ng isa't isa at mag-focus tayo sa kalaban. Dahil kapag ang laban natin ay pinapatulan natin at infighting ang ginagawa natin, nanghihina lamang ang ating aksyon. I-focus natin ang lahat ng energy natin at lahat ng assault natin doon sa singular opponent, at yan ay si BBM at ang kanyang mga kampon para pigilan si VP Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. bago lang po si Partner Admar. Sir, sa paglulunsad po ng Rage Coalition, anong nakikita po ninyo? May empower po ba? O makakumbinsi po ba nito ang ilan o mga local chief executives na magsalita na rin against corruption? O mas hindi sila papanig sa Rage kasi nga takot sila sa repercussions na kanila pong mga desisyon? Naniniwala ako na kapag nakikita natin na ang lakas ng movement ay nagiging isa at nagiging malaki, mas tumatapang po ang taong bayan. Tandaan po ninyo, nung umpisa, iilan lamang po ang nagsasalita. As a matter of fact, hindi pa po ako nagsasalita noon dahil natatakot ako dahil ang dami ko ng kaso mula kay Chairman Georgie Garcia doon sa COMELEC, di ba? May kaso rin ako dito sa aming local dahil may sarili rin akong laban sa COMELEC at dito sa aming local government. Pero unti-unti po kaming lumabas. Lumabas si Lian. Lumabas ako. Unang lumabas si Kiko. Tapos marami na rin pong sumunod na mga congressman at mga senator. At marami na rin dyan sa loob na nagbubulong-bulungan at sinasabi na rin nila ang suporta nila para kay VP Sara Duterte. At alam namin na marami talaga sa kanila na handa na bumaliktad. At ang tanging hinihintay lamang nila, tulad ng nag-engganyo sa amin nung kami ay lumabas, ay alam namin na kapag kami ay lumabas, ay malakas ang puwersa na kakampi namin na hindi kami babasta-basta tatapak-tapakan lamang at hindi basta-basta na isang pitik lamang ay mawawala kami or ipapakulong nila kami agad-agad. At yun po ang nangyari sa amin. Nagsuportahan kami nila Kong Lian, nila Kong Kiko, ako, sila Mayor Baste. Lahat po ng mga organisasyon. Kami pong mga personalities, hindi naman po kami magkakakilala eh. Kung baga mga lone wolf kaming lahat, kanya-kanya kaming lakad lahat. Pero ang nag-unify lang naman sa amin ay ang aming interes na itigil na ang pagnanakaw sa ating bansa at pabayaan nilang tumakbong presidente si VP Sara Duterte. Pero dahil kami ay nagsasama-sama, mas malakas kami ngayon na magkakasama at magkakabarkada na kami ngayon at tinatawag na kaming disruptors at wala kayong magagawa
kapag kami ay sama-samang aatake sa inyo. Kaya napakaganda yung sinabi ni Mayor Baste kahapon. Minention niya si Kong Lian, yung ginagawa niya ngayon na rally para pababain ang mga presyo doon sa Liwasang Bonifacio at pumunta rin din sila doon sa Batasang Pambansa, hindi po ba? And napakagandang nangyari. Nagtrabaho si BBM, binaban niya yung excise tax. At yung mga hiling din ng mga ibang mga sektor na ipakita yung kalusugan ni BBM, di lumabas tuloy siya para ipakita niya ang kalusugan. Hindi po ba ganun ang essence ng ating demokrasya at kalayaan sa ating bansa? Malaya dapat tayong sabihin ang ating reklamo at hindi dapat tayo babalikan ng kaso. Bagkus, dapat tuparin nila kung ano ang hinihiling natin. Ganon dapat. Continuous dapat kayong magtrabaho para hindi naman kami reklamo ng reklamo. Ganon po. Kaya nung binanggit niya lahat ng initiatives ni Congressman Leon Libiste na napakaganda at binanggit niya rin ang aking pangalan at pangalan ni Kiko Barsaga at sinabi niyang kaming lahat ay sama-samang mga baliw. Well, kami ay mga baliw lahat dahil sa organisasyon, dahil sa ganitong gobyerno na puro pagnanakaw na lamang ang ginagawa, ang mga taong maingay at gustong tumigil kung ano ang status quo ay hindi mo maiiwasan na bibigyan ng label na baliw. Kung yun ang gusto nyong ibigay na label sa amin, pues magiging baliw kami at hindi kami titigil hanggat hindi mahihinto ang korupsyon sa ating bansa at lahat ng kalokohan na ginagawa ninyo na pang-aabuso ng impeachment process na nakasaad sa ating saligang batas at para buwagin ang ating democratic process na ang kalayaan ng Pilipino na kanilang iboto ang gusto nilang presidente sa susunod.